Microphone test. Mic test. Hello, mic. Microphone test. Microphone test. Mic test. Hello, mic. Microphone test. Microphone test. Mic 1, mic 2, mic 3. Mic 1, mic 2, mic 3. Flat ata yung gulong niya. Nagdiraraming flat siya. Nasisira yan yung tire. Hindi siguro napansin na flat na yan. Okay, first time rider yun siguro. Hindi na siguro napapansin na flat na yung tire niya. Kung halimbawa experience na rider po kayo, okay, or matagal na kayong motor, sa takbo pa lang ng motor ay alam nyo na may problema yan. Example yung gulong nga. Okay, kung flat yan, mararamdaman mo iba yung takbo niya. So siguro mga bagong rider yun, or bagong driver, or bago pa lang siya naka motor, di ba? So hindi niya napapansin na wala nang hangin yung motor niya, tumatakbo na lang ng gulong. Masisira po yun yung gulong. Kung halimbawa iinit yun, posible yun nasira yung gulong niya. Eh mas mahal yung gagastusin niya, di ba? I think tubeless ata yun. Tubeless tire. Ang problema sa tubeless tire, mahal din ang vulcanize. Hindi po tulad ng tube. Okay. Although yung tube naman mura lang, kaya lang pag halimbawa ma-flat siya, automatic yan mapa-flat ka agad. Hindi tulad naman ng tubeless, kahit na ma-flat yan, kung halimbawa mayroon pong sealant sa loob ay okay lang. Kasi kumbaga yung sealant yung magpupuno ng butas, pero temporary lang naman yung sealant. Kaya ano pa rin ipa-vulcanize sa ano talaga, yung sa tubeless vulcanizing. So yun nga, baka bago pa lang siguro nakamotor si Neneng, kaya hindi niya alam na flat na yung motor niya. So anyway, medyo malungkot po ang ating pag-uusapan ngayon. Okay, kamakailan lang po ay namatay. Okay, last month lang, okay, sa July 22. Okay, July 22 po ay namatay na naman po, may namatayan naman pong motovlogger. Okay, kamakailan lang namatay yung isang motovlogger, yung sikat din, yung babae rin. Sino yun? Nakalimutan ko yung parang Espanyol, parang Mexicana ata yun, na babae, pero taga US na siya. Bago lang yun namatay, pang last year ata. So ngayon po ay ngayong July, okay, yung July 22 ay may namatay na naman na isang motovlogger po ng Russia. Okay, na sikat na si Moto Tanya. Okay, si Moto Tanya po ay sikat na motovlogger na, hindi lang sa Russia, okay, pero actually Russian siya. Okay, si Tatiana, ano yun? Kalimutan yung pangalan niya, parang Russian yung pangalan niya, parang Ozilonova, parang ganun. So yun nga, si Moto Tanya. Okay, bale parang hindi siya namatay sa Russia, namatay po siya sa Turkey. Parang mayroon po silang trip or vacation ata sa Turkey. Nagra-ride nga sila, may kasama siya. Okay, may kasama siya. So yun, parang nabangga ng truck. Okay, so syempre itong si Tanya po, okay, si Moto Tanya ay noon po siya sa pagiging ano yung tawag doon, yung stunt women. Okay, stunt women. Okay, nag-stunt po siya sa superbike, big bike. Okay, nag-stunt siya. Yun po nagpasikat sa kanya sa Instagram. Okay, by the way, meron po siyang 2,000 sa mga hindi po nakakakilala kay Moto Tanya. Okay, meron po siyang 2 million followers sa Instagram at lampas, okay, lampas 2 million followers sa Instagram, at meron din siyang lampas 1 million subscribers po sa YouTube. Kasi yun nga ay nag-ano po siya, nag-stunt siya. Okay, nag-stunt, pati in short ay stunt po yun siya, pati influencer. Okay, influencer po siya. So yun, dun sa Turkey ay parang mayroon silang ginagawang stunt ata or whatever ng kasama niya. So nabangga po siya ng truck. Okay, so maraming nagsasabi na or marami pong siguro may witness or whatever na yung nakatulak daw sa kanya ay yung mismong mga kasama niya. Ay siguro hindi sinasadya. Okay, hindi sinasadya. By the way, kung halimbawa hindi po kayo nakakalam sa speed, okay, speed sa highway yun. Okay, highway siya, isang highway sa Turkey.
meron po silang limit, okay, sa mga Middle East. Normally pa sa Middle Eastern countries tulad ng Turkey, okay, Turkey, UAE, Abu Dhabi, Dubai, Saudi, okay, ang minimum po yan nila sa highway ay 100 kilometers per hour, okay. So ibig sabihin po, yun ang pinakamababa na dapat takbo mo, okay, kasi napakalawak po ng kanilang daan doon, okay, malawak yung kanilang daan, malawak yung kanilang highway, okay, especially highway, malalawak po. So sabi ko, yung minimum nga nila, okay, minimum nila normally sa Abu Dhabi talaga ay sa Middle Eastern talaga, especially Saudi, Abu Dhabi, ganyan, Dubai, 100 po yan ang minimum nila, 100 kilometers per hour. Pero kung halimbawa hindi po kayo nagdra-ride, hindi kayo nagda-drive at gusto nyo malaman kung gaano kalakas yung 100 kilometers per hour, ang 100 kilometers per hour po sa motor, okay, sa motor, kung itatakbo nyo yan tapos ipababangga nyo sa pader, mawawasak po ang motor, okay, mawawasak ang motor, hindi mo masasalba. Kung halimbawa i-head on mo sa pader ng 100 kilometers per hour, ganun po kalakas, ganun po kabilis yung 100 kilometers per hour. Kung halimbawa kotse naman ay ganun din, okay. Pero siguro kung halimbawa sedan yung kotse mo, ay baka masasalba ka kasi mayroong nguso. Pero kung halimbawa van, ay siguradong hindi po masasalba ang driver kasi nga flat yung van, di ba? So ganun po kalakas ang 100 kilometers per hour. So tulad po sabi ko, estimated lang kasi nga sa Turkey, okay, Turkey po yun. Ibig sabihin ay yung kanilang law doon ay more or less ay pares din sa mga Middle Eastern country. Kasi sa Middle Eastern naman po ang Turkey, di ba? So malamang sa malamang ang takbo rin po ni na Mototanya ay ganun din. Siguro mga 100 kilometers din sila. Tapos yung truck ay ganun din kabilis. Yung minimum yun, no? Minimum. Malay natin baka mas mabilis pa doon kasi highway ngayon. Siguro tumatakbo 150, 160 kilometers per hour. Tapos yung takbo nila ganun din. So parang ganito po yun ang sinabi nila. Parang may ginagawa silang stunt or whatever, or baka nagpo-post siya para sa Instagram. So parang natamaan siya ng ng kasama niya. Parang naitulak siya sa kabilang lane, okay? Naitulak po siya sa kabilang lane. Example, di ba, mayroon pong left, right lane. Hindi ko alam kung ano yung lane sa Turkey, kung right lane ba sila or left lane. Pero yun nga, ang nangyari po kay Mototanya is sabi ng witness or whatever, yung mga kasama niya, yung nag-story, naitulak siya sa kabilang lane, okay? Siguro dahil sa stunt nila, yung sinasabi nilang stunt went wrong, naitulak siya sa kabilang lane nga. Tapos yung encuentro naman, yung truck ay timing din naman yung papadaan yung truck. So yun, medyo minalas, nagka head on sila ng truck na tulad ng sabi ko kanina ay more or less ang takbo ng truck is nasa lampas 100 yun, 100 kilometers per hour. So kung mababangga ka po ng truck nasa 100 kilometers per hour, ay talagang hindi ka masasalba. Kasi sa Abu Dhabi, sa Dubai or sa Saudi po, okay, yung mga kotseng nagkaka-aksidente sa highway ay wala talaga nasasalba, nawawasak po. Ganun kalakas yung takbo nila, okay. Ganun po ang lakas ng takbo ng mga Arabo, pati yung mga highway nila, okay. Kaya siguro natagpuan po yung kanyang motor, okay, pati yung kanyang katawan sa gilid na ng daan. Sa gilid, ibig sabihin tumalsik talaga siya. Ganun po kalakas yung impact. Tapos truck talaga, hindi siya SUV or car or whatever, truck daw. Okay, truck yung tumama sa kanya. So example, ganitong lane po, okay, may left lane, right lane. So siguro gumawa sila ng start dito sa kabila, naitulak siya dito sa kanan. So timing din dumadaan yung truck, which is yung takbo siguro nasa 170, 180, siguro baka 200 pa yung takbo. Hindi natin alam, talaga pagkasabi kasi nga minimum is 100, di ba? So ganun nga. So ibig sabihin, ganun nga talaga kalakas yung impact na tumama sa kanya, kaya tumalsik siya sa gilid. Sa gilid ng daan po yung natagpuan yung motor niya, okay. Tapos pronounced dead on the spot, okay, pronounced dead on the spot. So syempre